Mga kapuso, nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa wind signal dahil sa Bagyong Marce. At maki-update tayo sa lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ms. Vicky. Mga kapuso, lalong bumagal ang pagkilos ng Bagyong Marce. Bagay po na lalong nagpapalaki ng banta ng pinsala sa mga lugar na mahagip ng malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Nakataas na ang signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman dito sa Batanes. Natitirang bahagi po ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Ganon din dito sa northern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, Ilocos Norte at pati na rin sa northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman dito po sa natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra at ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at natitirang bahagi po ng Isabela. Nakataas din ang signal number 1 dito po yan sa Quirino, Nueva Vizcaya at pati na rin sa northern portion ng Aurora. Inaasahan po sa mga nabanggit na lugar, mararamdaman na po yung malakas na bugso ng hangin. Magiging maalon kaya delikadong pumalaot din sa mga baybayin po ng Northern Luzon, ganoon din dito sa western seaboards ng Northern Luzon at dito rin sa eastern seaboard ng Central Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, so kanina po wind signal, yan po ay babala sa malakas na hangin. Ngayon pag-usapan po natin yung mga pag-ulan. Intense to torrential o mga matitindi at halos tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan na dapat paghandaan ng mga residente dyan po sa Cagayan, Apayao at pati na rin sa Ilocos Norte. Malalakas din po sa Batanes, Abra at pati na rin sa Ilocos Sur, habang meron naman tayong mga katamtaman hanggang sa mga malalakas sa pag-ulan sa Isabela, ganoon din sa Kalinga, Pangasinan, Mountain Province at pati na rin sa La Union. Kaya doble ingat at maging alerto po sa banta ng mga pagbaha o landslide. Huling namataan ang Typhoon Marce, 295 kilometers, silangan po yan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 150 kilometers per hour at pabugsong papalo naman sa 185 kilometers per hour. Mabagal po yang kumikilos ngayon pakanluran. Paliwanag po ng Pag-asa, bumagal ang kilos ng Bagyong Marce dahil sa ngayon wala pong ibang weather systems na tumutulong po dito para ito ay mabilis na makausad o makagalaw. At dahil nga po bumabagal, mas mabababad po sa mga malalakas na hangin at ulan na dala nito yung mga lugar na sakop po ng sirkulasyon at maging non-trough o yung buntot ng bagyo. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, posibleng bukas ng hapon hanggang sa Biyernes po na madaling araw, magiging ganito po yung movement nito. So posible po na mag-landfall yan o di kaya naman dumikit yung sentro ng bagyo dito po yan sa may Babuyan Islands o kaya naman sa northern portion ng mainland Cagayan. Saka po nito tutumbukin itong bahagi po ng Apayao hanggang sa marating naman itong ilang bahagi po ng Ilocos Norte. Biyernes naman ng gabi, posible pong nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, paalala, posible pa pong magkaroon ng mga pagbabago sa pagkilos ng bagyo, kaya patuloy pong umantabay. Base po sa datos ng Metro Weather, magdamag mamaya, concentrated po yung mga matitinding pag-ulan dito po yan sa Northern Luzon at pati na rin sa extreme Northern Luzon. Kasama po dyan yung Batanes, ganun din ang Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, pati na rin po ang Apayao, Ilocos Norte at ilang bahagi ng Isabela. At ganun din po dito sa ilang bahagi pa ng Aurora, hagip din po ng mga pag-ulan. Magtutuloy-tuloy po yan kinaumagahan, kaya po mataas po ang banta ng mga flash flood at ganoon po ng landslide. At bago magtanghali hanggang hapon at gabi naman, posible rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan dito